Pag-aralan naman natin ngayon ang tungkol sa simplex method at ito yung isang paraan kung paano tayo mag-solve ng linear programming problems natin. Okay? So, class, appropriate na gamitin natin itong simplex method kapag meron tayong numerous variables or constraints doon sa ating problem. And dito po sa ating simplex method, gagawin natin ang repetitive process of finding the optimal solution to a problem natin. So, hindi tayo, although meron tayong steps na susundin dito, kailangan nating mag-uulit-ulit later on mamaya doon sa ating example ng process hanggat sa ma-obtain natin yung pinaka-optimal solution na hinahanap natin doon sa ating problem. Although, meron lamang tayong 6 actually na steps dito sa ating simplex method, nakalagay na dito that the process is repetitive. Okay? So, ang unang gagawin natin is that to construct the objective function and the constraints of the problem. Alam naman na nating mag-construct, diba? Kasi just like in our graphical solution or graphical method, kailangan nating identify yung ating objective function and the constraints doon sa ating problem. So, ganun lang din ang gagawin natin dito sa ating simplex method. Yun yung ating first step. Second step will be, we need to convert itong mga constraints natin and objective function kung ang ating, di ba yung ating objective function at saka constraints ay nakasulat siya in the form of inequality. So, sa second step lang natin ay gagawin lang natin silang equality. For instance, kung yung ating constraints function ay 2x plus 3y less than or equal to 100, so yan yung inequality natin, ha. So, yan yung constraints natin sa number 1 is step number 1 natin. So, for step number 2, papalitan lang natin itong sign natin na inequality into equal sign. So, this will become, dito sa ating step 2, it will be 2x plus 3y equals to 100. So, ganun lang gagawin natin sa step 2. For step 3, we will prepare the simplex table and compute for the values. Kukomputin natin yung mga values ng ating c sub j, z sub j, cj minus zj. Okay? And for step 4, we will check if the simplex w needs to be improved. So, dito na tayo magkakaroon ng repetitive process na sinasabi niya kanina. So, kung sa pag-check natin ay hindi pa yun yung optimal, kailangan nating ulitin yung process. We will go back to step number 3. I-improve natin yung table natin. Okay? But then, if sa tingin mo ay okay na yung simplex table mo and no need na to improve, tsaka ka mag-proceed sa step 5. You will determine the incoming column and the outgoing row. Oh, sorry. Before ka pa pala bumalik sa step 3 mo, no? First instance sa step 4 at nalaman mo na kailangan pang ma-improve yung table mo. So, bago ka mag-repeat ng process, kailangan mo pa palang ma-determine yung tinatawag nating incoming at saka outgoing natin doon sa ating table. Tsaka tayo mag-improve and we will repeat the process going back from step 3. Ulitin natin yung process. So, ano ba yung CJ, ZJ, CJ minus ZJ na tinutukoy mo? When we say C sub J, ito po yung contribution margin or profit contribution per unit of a product. And kapag ZJ naman, ito naman yung amount of profit natin that will be reduced if 1 unit of any variable is added doon sa ating mix. And then CJ minus ZJ, ito lang yung difference ng ating contribution margin and yung expected reduction of 1 unit natin. So, comparing sa ating graphical method, wala tayong mga condition doon, di ba? We will simply proceed agad doon sa ating steps. But here in our simplex method, meron tayong
condition. Meron tayong condition. Basic procedures in converting constraints to equation. Di ba sabi ko kanina dito sa step number 2, convert the explicit constraints from inequality to equality. Na from less than or equal to, gagawin mo lang siyang equal sign. Okay? Pero bago mo gawin yan, actually meron tayong condition dito. Kapag minimization problem ang pinag-uusapan, meron tayong gagawin. So, to convert the constraints to equations in a maximization problem, ko-consider natin itong mga ito. So, number 1, mag-add tayo ng slack variable natin kung ang symbol na gagamitin ay less than or equal to. Ano ba yung slack variable? When we say slack variable, ito po yung nagre-represent doon sa mga unused resources natin, doon sa ating business. Ano ba, when we say unused, mga hindi nagagamit. Kumbaga, wala naman silang kinalaman sa paggawa or hindi naman yun part ng materials doon sa production ng product mo. So, kaya siya tinawag na slack variable. For number 2, mag-add ulit tayo ng slack variable kapag yung symbol na ginagamit natin ay equal sign. And for number 3, magmumultiply tayo, we will multiply the equation by -1. Magmumultiply tayo ng -1 and add a slack variable if the symbol is greater than or equal to. For instance, ito po sa ating example dito sa baba, we have yan. Maximum profit niya ay ito, P is equal to 40x plus 20y, subject to, or yung ating mga constraints, x plus 4y less than or equal to 20. X plus y is equal to 20, for x plus y is greater than or equal to 20. So, ito na yung step 1 mo kung kumbaga nakagawa ka na ng objective function and constraints mo. Meron kang 3 constraints at isang objective function. So, for step number 2, di ba sabi, papalitan natin yung sign. Okay? Pero, sa pagpapalit mo ng sign, kailangan mong i-incorporate itong mga condition natin dito kanina sa maximization problem natin. Okay? So, ano ba yung mga sign na nakikita ninyo? We have the less than or equal to, equal sign, and greater than or equal to. Okay? So, papalitan natin yan. And, susundin natin itong mga condition niya dito. So, unahin natin yung ating constraints. So, ang ginamit na sign sa ating constraints ay less than. So, meaning to say, ito yung sign niya, diba? So, number 1. So, kung yan ang sign niya, we need to add a slack variable. So, for our first constraints, magiging x plus 4y plus, kasi add yung sinabi niya. Slack variable, gagamitin natin ng s sub 1. Slack variable. Okay? And then, papalitan na natin siya ng equal sign, 20. Okay? For our second constraints na x plus y equals 20, gumamit naman siya ng sign ng equal sign. Therefore, nandito tayo sa number 2 kasi equal sign yung ginamit niya. Anong gagawin kapag equal sign? Sabi sa number 2, add a slack variable. So, ganun din. Mag-add lang din tayo ng slack variable natin. So, ito yung second constraints natin. Magiging x plus y plus, kasi mag-add tayo. But this time, ilagay mo ng slack number 2. S sub 2. Wala namang dalawang S sub 1 ang ilagay mo. Okay? Equal sign 20. And for our third na slack, for our third constraints, ginamit naman niya ang greater than. So, anong gagawin kapag greater than? Sabi, yan naman yung number step 3 natin. Kasi greater than So, sabi, magmumultiply tayo doon sa ating equation by -1.
tsaka tayo mag-add ng slack variable natin. So, ang mangyayari dyan, ita-times muna natin ito ng negative 1. Okay? So, kung ita-times natin ng negative 1, magiging negative 4x minus y greater than or equal to 20. Tsaka tayo mag-add ng ating slack variable kasi after mong mag-multiply, mag-add ka pa ng slack variable mo. So, ang mangyayari dyan, magiging negative 4x minus y plus yung slack variable natin na pangatlo. Kaya s sub 3 is equal to 20. Okay? So, ganun yung gagawin natin dun sa mga conditions ng ating simplex method. Now, hindi pa dyan nagtatapos. Ay, sorry, may nakalimutan ako. Nag-times pala tayo dito ng negative. So, this should be negative. Equal sign, negative. That should be negative. Yep. So, meron pa tayong nakalimutan, which is yung ating objective function sa taas. So, ito yung original natin, di ba? This is the original objective function. Now, gagawin natin, sundin din, i-apply natin yung mga changes na ginawa natin dun sa ating mga constraints, di ba? So, i-write ko lang siya, p is equal to 40x plus 20y. But then, may changes na kasi dun sa ating constraints, nagdagdag tayo ng mga slacks variables. Ilan yung dinagdag natin na slacks variable? 3. So, kung 3 yung nailagay mo doon sa constraints, 3 din ang idadagdag mo doon sa ating objective function. Naintindihan ba? And since ang sabi dito sa ating slack variable, it does not have a profit contribution in the initial solution, meaning to say, yung ating idadagdag na slacks doon sa ating max total profit equation ay maglalagay lang tayo sa kanya ng 0. Okay? Kasi nga, it does not have a profit contribution, kaya 0. So, 0s1 plus 0s2 plus 0s3. Nakuha ba? So, ganyan yung mangyayari doon sa ating step number 2. Doon sa process natin ng paggawa. Okay? Meron pa tayo dito, of course, kung meron sa ito lang yung process natin kapag sa maximization problem. Okay? Magkaiba sila ng condition kapag ang tinutukoy naman ay minimization problem. Okay? Sa minimization problem, iba naman yung condition niya. So, kapag less than or equal to, you add slack variable. Okay? Pag equal sign, ito naman yung pinagkaiba nilang dalawa. Mag-a-add ka naman this time ng artificial variable. Ano naman ang artificial variable? Ito lang po yung nagpe-prevent dun sa ating slack variable from becoming 0 and it prevents inequality constraints from resulting in a constant 0. Okay? So, kapag greater than or equal to naman yung sign, kanina nag-times tayo, 'di ba? Pero dito magsusubtract ka ng slack variable and you will add an artificial variable kapag greater than or equal to yung sign mo. So, for instance, meron ulit tayong example dito. Mga given, ito na for example, ito yung given na natin dun sa problem na objective function and our constraints. So, ang mangyayari dyan, so, for instance, ito ulit yung step 1 mo. No? Naglagay ka na ng constraints and objective function. So, kapag pupunta ka na ng step 2, kailangan mong papalitan ulit yung mga sign natin ng inequality to equal sign, di ba? But then, kailangan mo i-consider tong mga condition ng minimization problem. So, ulitin natin yung process. So, unahin natin yung mga, unahin natin itong mga constraints natin na 3. So, mangyayari dyan, x plus y, ano yung sign na ginamit? Greater than or equal to. Therefore, ito yung sign niya. So, ang gagawin natin, sabi, subtract a slack variable. So, x plus y minus a slack variable number 1. And, sabi pa niya, add an artificial variable. So, minus
slack plus artificial kasi yung tukoy niya. So, we will use capital letter A. Artificial number 1 or A sub 1 is equal to 10. Okay? Nakuha ba? Now, for our second constraints, meron tayong 3x plus y. This time, ang ginamit niya ay less than or equal to na sign. So, ito naman siya sa number 1. So, mag-add lang tayo ng slack variable dun sa ating second constraint. So, 3x plus y plus slack number 2 na. Kasi ayun na yung 1 natin. So, s sub 2 is equal to 10. For our third constraints, meron tayong x plus y. Equal sign yung ginamit. Dito, andito yung equal sign. Sabi niya, mag-add tayo ng artificial variable. So, x plus y plus another artificial variable. So, yan naman yung a sub 2 natin. Kasi yun na yung a sub 1 natin kanina sa first constraint natin. So, yan. We follow the procedures. We follow the condition in the minimization problem. Now, before we forget, meron yung ano pa natin, objective function pa natin sa taas. Okay? So, mapapalitan din yan. C is copy natin 10x plus 20y. Gaya ng ginawa natin kanina sa taas sa maximization problem, kung ilan yung dinagdag mong slacks, yun din ang idinagdag mo dun sa objective function. Same here dito sa minimization. So, ano ba yung mga dinagdag natin? 2 slacks variable at 2 ding artificial variable. So, ilalagay natin sila dito. 0 s sub 1 plus 0. Ay, parang kulang. Wait lang. I-adjust natin. So, lagay ko dito. Sa taas lang. Kasi parang kulang yung space. 10x plus 20y plus 2 yung slacks na natin, diba? So, 2 din ang ilalagay natin dito. And, 2 yung artificial variable natin dito. So, 2 din iladagdag natin sa ating objective function. But, take note, nakalagay dito sa ating artificial variable that the coefficient value of an artificial variable in an objective function is equal to the power of 10 greater than the coefficient value found in the objective constraints. Okay. So, tanong. Ano ba yung tingnan natin, tingnan nyo, focus kayo dito sa ating focus yung tignan tong ating mga equations. Yan. So, sabi niya power of 10. So, meaning to say, 10 yung base natin and to the power of what? So, yung exponent nung 10 natin ay nakadepende dun sa given natin na equation. So, if you will look at our original equation, ito, 'di ba? Ano yung greatest number natin diyan? Greatest value, 'di ba si 20? Si 20 ang greatest value natin. So, kukunin mo yung first number. First digit. Yun ang ilalagay mo na exponent ng ating 10. And 10 raised to 2 is 100. Therefore, yung coefficient value ng ating artificial variable na idadagdag sa ating objective function will be 100. So, plus 100a sub 1 plus 100a sub 2. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay 2 yung exponent mo ha. Si 10, take note class na si 10 ay yan lagi yung constant natin based doon sa ating given sa artificial variable. Let's say for instance lang na ang highest value doon sa ating given ay let's say 30. Let's say, for example lang let's say 30 yung highest na number natin dyan sa ating mga equations. Therefore, ang exponent na ilalagay mo kay 10 ay 3.
So, kung 3 yan, ang mangyayari magiging 1,000. Tama? So, dapat 1,000 yung ilagay mo doon sa task natin. But in our case, ang given natin ay 20 ang highest. So, 2 yung ating magiging exponent dito. Kaya, 100 yung sagot at 100 yung idadagdag natin doon sa ating objective function. Okay? Now, proceed tayo sa example natin. So, we will use the same problem na ginamit na natin sa ating graphical method, which is the furniture shop of Jenny. Okay, now gumagawa sila ng mga elegant table and ordinary table. So, sundin natin yung steps natin, step by step. So, ano ba yung required dito sa problem natin? Using the simplex method of linear programming, determine the number of units needed to be produced to maximize. Maximize yung pinag-uusapan. Maximize profit. So, sundin natin yung step by step natin. So, step 1, we need to set up the objective function and the constraints of the problem. Now, ano ba yung magiging, pero bago natin identify yung objective function natin, kailangan muna natin of course na mag-identify ng mga variables natin. So, we will let x, gaya ng sa graphical natin method, we will let x be the number of the elegant tables, and we will let y be the number of ordinary tables. Okay, so yan, alam na natin kung ano yung x at y na gagamitin natin mamaya. Now, in our objective function, lagyan na natin for our objective function, ito yung profit. Ano ba yung equation natin to maximize our profit? So, to maximize profit, of course, profit yung pinag-usapan. So, gagamit tayo ng capital letter P is equal to, dito sa ating kasi, ang magiging profit mo kapag sa elegant table ay 700. So, ilalagay mo lang dyan 700x plus, ano ba yung profit mo sa ordinary table? Sa ordinary table, ang profit niya ay 500. So, it will be 500y. Yan yung ating objective function. Proceed tayo sa ating constraints. For our constraints, ito yung mga nakalagay sa subject 2. Sabi niya, we will maximize our profit subject to dun sa ating mga constraints. So, this will be 8x plus 6y. Kinokopya ko na lang yung problem natin dun sa sa graphical method natin. So, 4x plus 2y less than or equal to 200. And of course, ang x and y natin, since profit ang pinag-uusapan, x and y should be greater than or equal to 0. So, this is now our objective function and our constraints. Now, we're done with our step number 1. Proceed tayo kaagad sa ating step number 2. So, this time, magko-convert tayo ng constraints natin and objective function to equations. So, again, papalitan lang natin yung mga inequality sign to equal sign. Pero, i-apply natin yung mga kanina. Okay? So, yan yung ating, ito yung tignan ninyo So, ito ang tignan ninyo muna. So, ito muna ang unahin natin. Now, si 8x plus 6y less than yung ginamit niya. Therefore,
mag-a-add lang tayo ng slack variable. So, ang mangyayari magiging 8x plus 6y plus yung ating slack variable equals to 480. Okay? And for our second constraints, less than pa rin yung ginamit niya. So, mag-add pa rin tayo ng slack variable. Magiging 4x plus 2y plus slack sub 2 equals to 200. Okay? And then, doon sa ating objective function, since dalawa yung ating dinagdag dito na slacks, yun din ang dadagdag natin sa ating objective function. So, ang mangyayari, it will be P is equal to 700x plus 500y plus yung dalawang slack variable natin na dinagdag natin. Okay. So, we're done with our step number 2. Next, proceed tayo sa ating step number 3. Sabi dito, we will prepare a simple table and compute for the values of the following. Take note, nakalagay dyan. Only positive constraints, coefficients must be input in the initial table. So, mag-insert tayo ng table. Insert ako ng table. Yan. So, sa table natin, ganito lagi yung setup natin. So, dito lagi nakapwesto yung ating C sub J natin, ha? And then, yung ating, eto na, nilalagyan na natin tong mga ito dito sa ating, yung ginawa natin sa step 2, ilalagyan na natin dito sa ating table. So, from C sub J, mag-skip ka ng dalawang column, and then ilagay mo yung objective function natin, si 700, 500, and then 0, 0, kasi 0 naman yung dalawang slack variable natin dito sa taas. Now, sa baba niya, ilalagay natin dito yung ating product, and then the solution quantity natin. Of course, ano ba sa 700? Siya si x. Si 500, siya naman si y. And si 0 natin, yung dalawang 0 natin ay ang dalawang slacks natin, di ba? So, lalagay natin dyan. 1. Yan. Next, sa ating baba, eto lagi yung sa initial simplex table ninyo, always na 0 dito, ha? Sa umpisa mag-0 ka muna ang ilalagay mo dyan. And then, ano ba yung mga products natin? Diba meron tayong, ilalagay mo lang dyan S sub 1. 0 pa rin yan, kasi for initial table naman natin. Ilagay mo yung slacks number 2 natin. And then, yung hinahanap na natin dito, yung ating ZJ, Z sub J, and yung ating C sub J minus Z sub J natin. Yan. So, ganyan ang magiging laging setup ng ating initial table. Pero, syempre, ito, yung mga values dito sa taas na ito, depende sa problem. Okay, yun ang ilalagay ninyo. But since our problem kasi, ito yung objective function natin, so, yan yung nilagay natin dito sa ating tapat ng CJ. Yan yung, natin, taas ng table natin. And always na ganito yung setup naman nito. Ganyan yung pagkakasunod. And lagi pong 0 yung nasa gilid. Okay? Now, ilalagay natin yung mga values dun sa ating, dito sa ating step number 2 dito sa ating table. Okay?
So, ang ating slacks, ito na slacks, variable natin, ito. So, dito muna, ito muna yung tignan ninyo. Yan. Kasi andyan si slacks number 1. Slack variable number 1. Okay. So, ano yung solution quantity niya? 480. Cut ko na lang. 480. Yan. Ano yung x doon sa ating equation? 8. Ano yung y? 6. Ano yung, meron ba tayong slack variable? Yes, merong isa. Pero wala tayong slack sub 2. S sub 2, di ba? Pero may S sub 1 tayo. Next, for S sub 2, naman, for S sub 2, ito naman yung tignan ninyo kasi nandito si S sub 2. Ito naman ang tignan ninyo kasi ito si S sub 2. Oh. Now, for the solution quantity, meron siyang 200. Ang value ng kanyang x ay 4. Ang value ng y niya ay 2. Meron ba siyang S sub 1? Wala, kaya 0. Meron ba siyang S sub 2? Meron. Kaya meron tayong 1 na ilalagay. Now, eto na, medyo crucial na dito sa paglalagay ng z sub j natin. Kasi in our z sub j, medyo may computation tayo. But for our initial table, ang magiging values niya dito ay 0, 0. Pero ipapakita ko kung paano siya kukunin. So, ganito yan. So, kukunin mo yung S sub 1 and S sub 2. Ano ba yung mga values ng S sub 1 natin? Ito, yung nasa table natin, si 480, 8, 6, 1, and 0. Same with slack number 2. Meron tayong 200, 4, 2, 0, and 1. So, in that case, kailangan natin kasing i-multiply ng 0. Kasi 0 yung nandito po sa ating gilid. Kaya i-multiply natin sila ng 0. Okay? So, sa malamang, obviously, magiging 0, 0, 0, 0 lahat yan. Diba? Kasi multiplied by 0 nga. And kapag mag-multiply ka, mangyayari, ipa-plus mo kasi itong dalawa. So, magiging 0, 0, 0, 0, 0. Yan. Okay? Kaya, obviously, sa initial table natin, yung mga values lang dito natin ay 0, 0. Kasi ganito yung process, ha? Ganito yung process ng pagkuha ng ating z sub j. Okay. For our cj minus zj, si cj kasi eto na siya. Eto po yung sa taas natin. Yan yung tapat ni cj. Kasi andito siya, oh. Ayan. Ha? And then, ima-minus lang natin kay z sub j. So, ito yung z sub j natin. Whereas 0 lang naman yan. So, 700 minus 0, still 700. 500 minus 0, still 500. 0 minus 0, 0. 0 minus 0 is 0. Yan. So, we are done with preparing the simplex table for our problem using the simplex method. Now, eto na yung proceed natin sa ating step 3. Ano bang sabi sa step 3 step 4 I should say. Sabi sa step 4, check if the simplex table needs to be improved. Paano ba natin malalaman kung kailangan niyang ma-improve or not? So, in a maximization problem, the table needs to be improved if there, highlight ko lang, if there is a positive value in the cj minus zj row. Ito po yung sinasabi niyang row ng cj minus zj. So, sabi niya,
The table needs to be improved kung may positive value. Obviously, meron tayong positive value which is sa 700 tsaka si 500. Therefore, kailangan nating i-improve yung ating table. Pero sabi din dito, however, kapag si CJ minus CJ na ay ang nakalagay na ay 0 or mga negative number, hihinto ka na sa pag-improve ng table mo. Okay? So, in our case, may positive values tayo. So, we can say that we need to improve our table. Okay? Now, para ma-improve natin yung so, ilagay mo sa step 4, the table, table number 1, I should say, table, kasi initial table natin. Table 1 has positive, ito na yung conclusion natin, nagko-conclude tayo sa step number 4. So, table number 1 has positive values in CJ minus ZJ row. Hence, siyempre nagko-conclude tayo, hence, the table needs improvement. Yan. So, nag-conclude lang tayo sa ating step number 4. Now, proceed tayo sa step number 5. Sabi niya, to improve the table, eto na. Medyo mahaba-haba pa yung ating process, no? Kailangan nating ma-determine yung incoming column at outgoing row natin. So, sa maximization problem, ang incoming column natin or the so-called optimum column is the column that has the highest positive value. O, kopyahin ko lang yung table natin para makita natin. In our initial table, sabi, the incoming column that has the highest positive value in CJ minus ZJ row. Ano ba yung highest positive value natin? Diba? Ito, si 700. Therefore, etong part na ito, etong column na ito, yung ating tinatawag na incoming column. Kasi andyan yung highest positive value natin. Now, after determining the incoming column, ano naman yung outgoing row natin? Row. So, yung pahiga na linya, shall then be determined by dividing the values in the quantity column with the pivot value of the incoming column. So, quantity column, ito yung quantity column natin. At ano ba yung pivot value na sinasabi niya? Ito, magkatapat. Si 480 at saka si 8, 200 at saka si 4. Anong gagawin natin sa kanila? We need to divide. Sabi niya, divide the values. So, 480, isusulat ko lang dito sa side. Sa baba. 480 divided by 8 is 60. 200 divided by 4 is 50. O, nakapag-divide na tayo. Paano natin malalaman dyan yung outgoing row? Sabi dito, the pivot value is the intersection of, okay, so the variable with the lowest value, kung kanina sa incoming column natin, highest value ang hinahanap natin, sa outgoing row, yung lowest value naman natin. So, ang na-compute natin na lowest value ay nandito. Therefore, etong tama ba? Yeah. So, andito yung ating smallest na nakuha, diba? Therefore, etong row na ito, bilugan ko lang. Etong row na ito, napahiga, kasi row nga,
siya yung ating tatawaging outgoing row. Ibig sabihin, siya yung matatanggal. Outgoing nga. Matatanggal si S sub 2 doon sa ating table, sa ating improved na table. Okay? So, ang mangyayari dyan, mapapalitan si S sub 2 ng ating variable X. Okay? So, na-determine na natin yung incoming at outgoing column natin. Copy ko lang yung ating table. Kasi i-improve na natin siya. Ay. Yan. I-improve natin. Medyo tanggalin ko lang yung mga highlights kasi i-improve na natin siya. Outgoing si S2, so matatanggal na siya ngayon dyan sa ating table. Kasi mag-i-improve na tayo ng ating table. So, in our improved table, si S1 ngayon ay bababa. Kasi di ba matatanggal si S2. So, si S2, papalitan na natin siya ng S1. Bababa si S1, papasok naman ngayon si X dito sa ating product. Okay? And, ano yung value ni X? So, hindi na 0 ito kasi si X ay 700 siya. Diba? Lalagyan na natin siya dyan. Okay? So, yan yung ito yung magiging itsura ng ating panibagong table. Pero mababago yung nasa loob na yan. Okay? Nawala si S sub 2, pumasok si X doon sa ating table. Ito yung ngayon yung i-improve nating table natin. Kung ang ating table ay i-improve natin, there will be of course new values for our variables. Since pinasok natin si X, aalamin natin kung ano ba yung magiging values niya dito sa ating table. So, para malaman natin yan, kakailanganin natin yung mga old values ng ating outgoing variable. Diba ito kanina yung outgoing row natin. So, kakailanganin natin yung mga values niya. So, susulat ko lang ano yung mga outgoing natin kanina. Diba ito yung si 200, 4, 2, 0, and 1. So, i-divide natin itong mga ito, bawat number ng outgoing row natin, i-divide natin doon sa ating pivot value ng ating incoming variable. So, ito yung outgoing. Ano yung pivot variable niya? Ay si 4. Kung saan sila nag-cross ng landas ni incoming column, yun yung tinutukoy niyang pivot value. So, si 4, i-divide natin ng bawat isa kay 4. Okay? So, 200 divided by 4 ay 50. 4 divided by 4 is 1. 2 divided by 4 ay 1/2. 0 divided by 4 ay, of course, 0 kasi 0. 1 divided by 4 ay 1/4. So, ang mga values na ito, class, ay siyang ilalagay natin doon sa ating table sa tapat ni X. Okay? So, tapat ni X. Yan. So, 50, 1, 1/2, 0, and 1/4. So, ganun natin kunin yung value natin. Gagamitin natin yung mga numbers doon sa ating outgoing row. And then, papaano naman si slack number S sub 1 natin? Mababago din yung kanyang values. Kanina, 480, di ba? Pero mababago na siya ngayon kasi na-improve na yung ating table. So, ang gagawin naman natin dito ay kukunin natin yung dati niyang values. Di ba? Ang dati niyang values si S sub 1 natin ay ito. Old values, ilagay ko lang. Old values ng ating S sub 1.
siya ay, ito ay mga 480, 8, 6, 1, at saka 0. Anong gagawin naman natin dyan? Magma-minus at saka magta-times tayo. Okay? Ano ba yung pivot value nung ating S sub 1? Pivot value niya ay si 8. Okay? So, ima-minus natin ito sa 8 times, ano yung ita-times natin? Ita-times natin itong mga nakuha natin dito sa values ng ating values ng x. So, 50, 1, 1/2, 0, and 1/4. But take note class, unahin nyo munang mag-times, magta-times muna kayo dyan, tsaka kayo magma-minus. Mamamali na naman kayo ng sagot kapag inuna nyong mag-minus. Okay? So, 8 times 50, 400, 8 times 50 minus 480, ang sagot ay 80. 8 times 1, 8 minus 8 ay 0. 8 times 1/2, and then 6 minus the answer, ang sagot ay 2. 8 times 0, 0. 1 minus 0 is 1. And then, ito naman ay negative 2. Yan na ngayon ang magiging value ng ating may nabura ako doon. Ano yung nabura ko? So, yun na ngayon yung magiging value ng ating S sub 1. Ito ay 80, 0, 2, 1, and 2. Ngayon, kay ZJ naman tayo. Okay? So, gaya ng ginawa ko kanina, di ba? Kailangan nating kunin yung mga values. Ita-times mo. So, kunin natin yung mga bagong value. Sa x natin ay 50, 1, 1/2, 0, and 1/4. Ay, 1/4. And then, kay S sub 1 ay 80, 0, 2, 1, and 2. Ita-times natin doon sa ating mga values dito sa side. So, hindi na 0 lahat. Okay? So, etong si x, ita-times natin ng 700. And etong nasa S sub 1 natin, ita-times natin kay 0. Kasi yun yung number natin sa side. So, in that case, kapag tinimes natin, magiging 700 times 50 ay 35,700. 700 times 1/2 ay 20. Sorry. 700 times 1/2 ay 350. 700 times 0 is 0. And 700 times 1/4 ay 175. And yung S1 natin, magiging 0, 0 lang din yan kasi ita-times mo sa 0. Plus, plus na natin ngayon. Malamang ito ay 35,000 pa rin. 700, 350, 0, at 175. Ayan. So, ito na ngayon yung ilalagay natin. Itong mga nakuha natin ay values ng ating Z sub J. So, ilalagay na natin siya dito sa ating table. 35,700, 350, 0, and 175. Now, for CJ minus ZJ, magma-minus lang tayo. Okay? So, si 700 minus 700, of course, will be 0.
500 minus 350 ay 150. 0 minus 0 ay 0. 0 minus 175 ay magiging negative 175. Ayan, nakapag-improve na tayo. But, as you can see, sabi niya kanina, di ba? In our table, meron pa rin tayong here in our row ng CJ minus CJ, sabi niya kanina, dapat wala ng positive number. Meron pa rin tayong nakuhang positive number. Therefore, kailangan pa rin nating i-improve or uulitin natin yung process. Titigil lang tayo, take note, titigil lang tayo sa pag-improve kapag wala ng positive number sa tapat ni CJ minus CJ. Okay? So, mag-uulit tayo ng process. Now, bago tayo mag-ulit ng process, we need to determine the incoming row and outgoing row. Diba kapag incoming column, I should say, tignan mo yung highest value, diba? Obviously, ang highest value natin kay CJ minus CJ ay si 150. Therefore, etong row na ito ang magsisilbi nating incoming column natin. And for our outgoing, kailangan nating mag-divide. Diba? So, i-divide natin ito. I-divide natin itong dalawa. 50 divided by 1, 80 divided by 0. So, dito ko na lang isulat. So, 50 divided by 1, 80 divided by 0. Ang sagot ay sorry, hindi pala siya sa 1 kasi yung ating pivot ay nandito pala, sorry. Okay, yan. Hindi pala siya sa 1. Yan. So, i-divide natin ito yung pivot natin. Andito kasi yung incoming, so ito yung magiging pivot value natin. So, 50 divided by 1/2 and 80 divided by 2. So, ang sagot natin will be 50 ang sagot ay 50 divided by 1/2 100 and 80 divided by 2 ay 40. So obviously ang lowest naman natin dito ay nandito kay 80. Therefore, ang magiging outgoing row natin this time ay si S sub 1. Siya naman ang lalabas doon sa ating table, matatanggal. Outgoing. Okay, matatanggal si S sub 1 doon sa ating i-improve na table. Yan. So, kailangan nating i-improve yung table natin at nalaman na natin yung incoming at outgoing natin. So, I copy paste the table natin para makita ulit natin yung process. So, ito yung dati kanina na nagawa natin. Now, i-improve natin ulit yan. So, tatanggalin ulit natin yung mga values dito kasi nga mag-i-improve tayo. So, outgoing natin ay si S1, di ba? So, matatanggal ngayon si S1 doon sa ating improved table natin. Bababa si X, papasok naman si Y. Nakukuha ba? And then, ang value ni Y ay 500 at of course, ang value ni Y ay 700. Okay? So, uulitin natin yung process. Parang nakakapagod, di ba? Pero, enjoy lang natin to. Kaya natin itong isolve. Now, for our Y, para makuha natin yung
values ng ating incoming variable, which is si y, kasi siya yung bagong pasok. Diba gaya ng kanina, kakailanganin natin yung mga values ng ating outgoing values sa S1. Ano ba yung outgoing natin kanina? Si S1, diba? Yung mga values niya ay si 80, 0, 2, 1, and 2. Ano na ulit ang gagawin natin sa kanya? Magdi-divide tayo. So, ano yung i-divide natin? Yung pivot value ng katapat niya. Ano yung pivot value natin dito? Which is si 2. So, i-divide natin si 2 dun sa ating outgoing. So, kung divide natin siya kay 2, 80 divided by 2, 40, 0, 1, 1/2, and negative 1. Yan ang ilalagay natin na values ng ating incoming variable y. So, 40, 0, 1, 1/2, and negative 1. For the values of x naman, so kukunin natin yung old values. Palit lang tayo ng kulay. So, old values ng ating x naman. This time, x naman kasi x yung nasa taas ng ating outgoing. Diba? Ano yung old values natin? Meron tayong 50, 1, 1/2, 0, and 1/4. Magma-minus tayo ulit at magta-times. Ano yung ima-minus natin dito? Pivot value natin ay 1/2 kasi yun yung katapat niya. 1/2, basta pa na yung 1/2 tong ima-minus natin dito. Times, diba? Magta-times tayo. Anong ita-times natin? Diba? Sabi ko kanina, yung mga nakuha mo dito. So, times 40, 0, 1, 1/2, and negative 1. And ulitin ko lang, unahin ninyong mag-times, tsaka kayo mag-minus. Okay? So, ang sagot dito ay 30, 1, 0, yan, that is negative 1/4, and then 3/4. So, yan yung mga values na ilalagay natin sa ating variable x. 30, 1, 0, negative 1/4, and 3/4. Now, for our CJ minus ZJ, ulitin natin yung process ng paggawa kanina. Kopyahin natin yung mga values dito sa ating improved table. So, kay y, CJ ang kinocompute natin dito. So, si y, meron siyang values na 40, 0, 1, 1/2, and negative 1. For values naman ng ating x, meron siyang 30, 1, 0, negative 1/4, and then 3/4. Again, magta-times tayo. Ano ba yung ita-times natin kay y? Ita-times mo si 500. Anong ita-times mo kay x? Ita-times mo si 700. Yan. So, ita-times nyo yan, ha. Kapag ita-times natin, ito yung magiging mga sagot. Magiging wait lang. So, basta ita-times nyo na lang para hindi tayo magtagal kasi medyo mahaba-haba itong discussion talaga na ito. Kapag ita-times nyo yan, and then ipa-plus ninyo yung multiplication ng dalawa, ang magiging sagot dyan ay 41,700, 575, at saka 25. So, yan yung ilalagay natin dito kay CJ. 41,700, 575, and 25. Now, mag-subtract na tayo. 700 minus 700, 0. 500 minus 500 is 0.
0 minus 75 is negative 75. Wow, parang wala na tayong positive. So, 0 minus 25 is negative 25. Wow. So, let's see kung kailangan pa natin ng improvement ulit ng ating table. So, focus ulit nating tignan yung ating row ng CJ minus CJ. Diba sabi niya kanina, dapat wala ng positive values. And lastly, wala na tayong nakuhang positive value sa row ng CJ minus CJ natin. Therefore, we can now conclude, ilalagay na natin sa conclusion natin, okay. So, mag-conclude na tayo dito. This time, wala na tayong nakuhang positive values. So, this indicates lang na the optimal solution has been reached already. So, ang recommendation natin, the recommendation is to produce, ano ba yung nasa table natin? Ito. Is to produce, yan, yung X and Y natin, di ba? Is to produce 40 units of ano na yung X natin kanina? Elegant. The recommendation is to produce 40 units of elegant tables and 30 units of ordinary table to realize a profit of 41,000 kasi ito yung nandito natin. 41,000 is 41,000. So, that's it. Na-solve din natin yung problem. So, ganyan yung paraan ng paggamit ng simplex method. Okay? Pauulit-ulitin mo yung process. That's why it is repetitive process. Hanggang sa wala ka ng makuha na positive values doon sa row ng CJ minus ZJ natin.